Ipagtatanggol natin ang San Dionisio! Ipagtatanggol natin ang buong Pilipinas! Mabuhay si Presidente Montemayor! Mabuhay si Presidente Montemayor! Mabuhay si Presidente Montemayor! Montemayor! Pedro naman, bakit kailangan tayo lumipat dito sa bahay ng pamilya ko? Eh, alam mo naman, ang dami-dami dito mga gamit na mamahalin na pwedeng mawala. Yung mga muebles pwedeng magasgasan, ang upholstery madumihan. Iluminada, mahirap idepensa ang bilya natin doon. Kapag linusob tayo ng tropa ni Gonzalo, madali tayong mapasok. At hindi mo alam, the worst scenario, one attack helicopter could create a lot of havoc. At pati mga bahay sa paligid natin madadamay. Mga civilian, masasaktan, pwedeng mamatay. Mami, huwag ka na mag-alala. Pinauna ko na yung mga katiwala natin na itago na yung mga antiques. Tapos yung mga gamit na mga mamahalin, pinatago ko na rin. Total, babalik na naman tayo sa Maynila eh. Kumpirmado na ba na nandito si Lucinda sa Dionisio? Oo. According to General Alegre, nakalusot daw si Lucinda kasama ng mga loyal troops ni Leandro na nakasulusot din. Kulang na tayo sa supply. Alam ko. Kulang yan para sa 2 araw na labanan. Di ba may parating tayong barge? Saan yan? Na-intercept po. What do you mean? May kung sasabihin sa pamilya ng Presidente. Understood? Yes, sir. Charlie, anak, dito ka muna, ha? Ma'am, mapapalagay ba tayo sa bahay na to? Tigilan na nila tayo, no? Nagigera na. Gagawin nila, magmamaldita sila sa atin. Walang gagamit ng mga kwarto ng mga paryente sa tabuelos ko sa taas. At yung mga sundalong yan, ha, pag-ingatan ng mga gamit dito at mas mahal pa sa buhay nila ang gamit dito. Alicia, Zarina, yung mga kwarto sa babaeng gagamitin niyo, ha? Iluminada, ano ka ba naman? There's a rebellion going on. Parang palasyong ginto pa rin ang turing mo dito sa bahay mo. We will make this as our headquarters. Aba, Leandro, hindi porke gera, mag-aasal hayop na tayong lahat dito. Yung mga plato at kubyertos nga pala, pamilya ko lang ang gagamit nun. Water for that, silver sterling ang mga yon. Bahay, no? Ma, kailangan pa talaga natin makibagay dito? Huwag mo isipin yan, pag nagkagulo, wala naman susunod sa mga inuutos na Iluminada, no? Alam mo, yung mga pinagsasabi niyang Waterford crystals, yung mga sterling silver na yan, hindi naman sa kanya yan. Kay Leandro yan, siya ang bumili niyan. Hindi pa patay to si Leandro. Ninanakaw na ni Iluminada. Excuse me, nasa bahay kayo ng mga Rodriguez at hindi na mga Montemayor. Kaya kung po pwede lang sana lumagay kayo sa ayos. Lalo na kayo, Rosa Camila at Tita Alicia. Excuse me. General Alegre. Sir. Excuse me. We will make the library as our command post. Yes, sir. Right away, sir. Men, scout the area. Yes, sir. Move! Nestor! Lucinda? Ate! Lucinda, buti nakarating ka. O ano, nasiguro ba ang mga papeles? Kay Elaine po. Ma, teka lang, si Charlie pala. Nasa labas, hindi ko nakuha. Alam ko na umabot at nanonood sa telecast na ito si ex-President Leandro Montemayor. Kaya ako po'y gumagawa ng personal na panawagan sa kanya. Sir, isang araw at kalahati na po nakalilipas. Simula nung magbigay ako ng palugit na sumuko na kayo
para hindi ko idemanda ang inyong pamilya. Sir, half a day is left. Do not hesitate to surrender. Anong ginagawa ni Atty. Asturias dyan? Ate, si Atty. Asturias ang nag-traidor kay Daddy. Bakit hindi namin alam ni Elaine to? Oh my God. Huwag mo sabihin sa akin, Kay Atty. Asturias sumama si Elaine, nagkahiwalay kami. Dala niya halos lahat ng papeles sa mga pera natin. Your Eminence, andito po ako para humingi ng tulong. Opo ka, Carlito. Mabutit ikaw mismo ang pumunta rito. Kung hindi, ako na ang maghahanap sa'yo dahil para mapayuhan. Dahil hinahanap ka na rin ng gobyerno ng lola mo. Maraming salamat po, Your Eminence. Of course, you know the consequences. Lola mo mismo ang makakalaban mo. Ang mga nasa likod lang po niya. Pero alam mo naman na hindi makakatayo yung mga nasa likod niya kung hindi niya kagustuhan. Mamayang gabi, sa lahat ng simbahan, babasahin ang isang pastoral letter na magkakaroon ng isang malaking prayer rally para sa katahimikan ng ating bayan. Baka po hindi tayo santuin ng mga bala ng mga sundalo ni General Gonzalo. Hindi naman nila siguro pagkakaalaman yung mga taong nagdarasal para sa kaligtasan ng ating bansa. Pero hindi rin po ako makakarap dahil wanted pa rin po ako. Hindi ka namin papabayaan, Carlito. Carlito Valiente. Ako si Father Arvin. Tandaan mo, nandito lang ako. Kung kailangan mo ng tulong, kahit na ano, magpasabi ka lang. Salamat. yan na nga ba yung sinasabi ko eh. Pambihira sa pamilyang ito, taguan ng pera. Ngayon nangangailangan tayo, wala. Dalawang tanga pang pinhawak ng pera. Di syempre, mahuhuli at mahuhuli isa sa kanila. Kamalas-malasan, yung may hawak pa ang nahuli. Huwag na tayo magsisihan. Sa amin naman yung pera eh. At hindi tangang anak ko. Walang nakapagsabi sa kanya na trinaydor na tayo ni Asturias. Mga gahaman lang kayo, hindi na kayo naawa kay Elaine. At anong pera ang pinagsasabi mo, Alicia? Amin yun. Amin lahat yun. Nakuha niyo na naman yung parte niyo, di ba? Para sa amin na yun ang anak ko. Ay, nasan nga? Wala na, naki Asturias na. Amin lahat yun. Gagamitin para sa laban ng pamilya natin. Nalagay ba naman, kami na lang ang gagastos, pera na naman namin ang gagastusin. Hindi kayo mag-share? Teka muna, bakit ba puro pera pinag-uusapan natin? Bakit hindi natin pag-usapan yung kalagayan ni Ate Amanda tsaka ni Rafael? Mabuti nga na talaga yatang mawala na lang yung pera eh. Hindi lang naman perang kailangan natin dito eh. Kailangan din natin ng bala, pagkain. Ha? Ano naman ang gagamitin pabili ng pagkain at bala? Buhay mo? May pera kami dito. Sa bahay namin dito sa San Dionisio, kukunin namin ang anak ko. Gamitin ninyo. Sige na, dito na lang kayo. Ma, wala man lang tayong tinira kahit konti. Bale, hindi natin kailangan tong perang to. Mabubuhay tayo nang wala ito. Ma, papayagan mo ba akong bumalik na Maynila? No, naluloka ka ba? Pupunta ka doon eh, naggigera na nga. Eh kaso ma, si Rafael, kailangan kong tulungan makatakas. Kakausapin ko lahat ng tao para makagawa ko ng paraan. Sa Camila, unahin mo muna ang anak mo. Ano ba? Yun nga ang gagawin ko. Kasi paano na si Charlie? Baka lumaki siyang walang ama. Pag bumalik ka sa Maynila, baka kung ano pa ang mangyari sa'yo. Di lalong nawala ng ina, yung bata. Tapos nawawala si Carlito. Hindi, ma. Pinaghahanap na siya. Anong hindi? Hindi. Alam mo, ma, maggagawa kami ng paraan ni Carlito. Mahanap kami ng paraan. Magkakatulungan kami. Ito na sila. Amanda, good to see you. I'd like to introduce to you Attorney Ben Consejo. He will represent you in court in the case against you.
Saan niyo naman pinulot ang pipitsuging abogado na yan? Sa rekto, nagnotaryo sa kanto? I will represent the case. I think I'm still allowed to do that. Not unless binago niyo ang rules ng court. Oh, well, Amanda, I'm just trying to help you. And personally, I don't think you're in the right frame of mind to represent yourself in court. Oh yeah? Says who? Kayo? Cut the crap, okay? Tatlo tayong di kampanilya dito. Maglolokohan pa ba tayo? Alam ko naman hindi kami mananalo dyan sa korte niyong moro-moro. Alam mo, tama ka. Matatalo kayo sa dami ng ilalabas namin laban sa inyo. Pwes, hindi kami magpapatalo. Kung babagsak kami, hihilahin namin kayo pababa. At ikaw, Asturias, ang lakas ng loob mo magsalita. Eh, ang dami mo rin naman ninakaw sa gobyerno ng daddy ko. Ilalabas ko lahat yon. Do that. Pero alam mo, I have news for you. I have immunity. Sa ginawa kong pagtalikod sa pamilya niyo, lahat ng ilalabas mo, lusot yun. Let's see. Matalo man kami sa kangaroo court ninyo, I assure you, hindi kayo mananalo sa bar of public opinion. Amanda, it doesn't matter anymore at this point. It doesn't matter. Well, you know what? Nothing matters to you anymore, Asturias. Tinalikuran mo nga ang pamilyang nag-alaga sa'yo ng ilang dekada. Alam mo, hindi naman mamamatay ang daddy ko sa sakit niya eh. Pinatay mo siya sa pag-traidor mo sa kanya. We need money. Money for food and medicine. At ang kapalit? Once na ma-depose ang junta, I'm sure mababalik na rin yung normalization ng business climate. Sino papalit sa bagong gobyerno? There will be an election. Babalik natin ang democracy. Magkakaroon ng panibagong botohan. Nothing changes in our country. I heard Mr. Valientes that you're fraternizing with the communists. That is not true. Propaganda lang yan ng gobyerno ni General Gonzalo. Oh, I see. You see, Romina, I'm not haphazard. Long before I took the first step towards this point, lahat-lahat ng pinlano ko na. I have already made my bridges to the 4 pillars of society, so-called. The political side, represented by you. The business sector, Tomas Locsin. And then the church, and of course, the military. Hindi ganyan ang pagkakaalam ko, Gonzalo. Maglalabas sila ng pastoral letter mamaya. Oh, excuse me. Yeah, Gonzalo here. Good afternoon, Supreme Commander Gonzalo. Si Alberto Montemayor to at your service. Wow. The nerve, huh? To call me right here in my own cell phone. Well, offhand, I'm telling you, hindi namin kailangan ng serbisyo mo. Bago mo ako pagbabaan ng telepono, makinig ka muna. Hindi tayo magkaaway. Si Daddy lang ang kaaway ko. Ngayon, nandito ako sa loob at puso ng San Dionisio. At pwede kong ibigay sa iyo ang ulo ni Leandro Montemayor. Pareho nating kalaban. Well, kalaban pa rin ang turing namin sa iyo, you must know. At siguro naman yung kaya mong gawin, mas kakayanin namin. Absolute pardon lang ang hinihingi ko kapalit ng ulo ni Daddy. Oh, you set too high a goal for yourself, huh? Just like your dad. Ano sabi ko sa iyo kanina, Romina? Pating simbahan, nasa hanay na natin. Well, pati si Satanas, nagpadala na ng delegasyon ng impyerno sa atin, Alberto Montemayor. Gusto makapag-deal. But because you are the president, sabi ko no deal, kahit na dalhin pa niya rito ang ulo ng kanyang ama. Talagang wala nang natitirang katitingman puso yan si Alberto. Sa mga panahong ganito, dapat nagkakampi-kampi ang mga pamilya. Kakampi mo din ako mo. Ano, boss? Okay ba nag-iusapan niyo? Ano okay? Hindi nga nakipag-negotiate yung tarantadong Gonzalo na yun. Patay tayo. Dapat siguro, kumampi na lang tayo ulit sa daddy mo. Total, andun naman mami mo. Ngayon pa tayo kakampi, talo na siya. Lalabanan na lang natin silang lahat. Maghintay sila.
Oh. Good morning. Good morning. Oh, wait. Itong narinig ko na tinatakot mo daw ang bagong presidente at pati yung abogado ko, tinatakot mo pa. Now, I'm just curious. Ako kaya mo akong takutin? General Gonzalo, I believe in you. I believe in your government. But it's your people that I do not believe in. You know, I like the way you think. You have a very, very pragmatic mind. This is a warning to me that from here on, I should never underestimate you. You know what, General Gonzalo? I have been willing to cooperate. Nasabi ko naman to sa'yo dati pa. It was Carlito Valiente who tried to save us. Pero wala kaming balak tumakas. Okay. Amanda, I'll give you the lowdown because I can talk to you intelligently. First of all, the church has already toed the line. The business community is also behind all of this. Of course, there is the military, and even local politicians are all behind this movement now. General Gonzalo, I will not ask for anything. Kayo po ang mag-utos sa akin. Okay. Manda, I would like you to negotiate with your father because the bottom line of this all is siya lang naman talaga ang dapat mahuli. Siya lang. General Gonzalo, matanda na po ang daddy ko. Sakitin pa. For humanitarian reasons, can you consider not putting him to jail? Approved. He will not go to jail. House arrest lang siya kasama ni Iluminada. And the rest of you, we are all free to go. You know, I can sing praises for your government, but I cannot destroy the image of my father. Fair enough. I like your honesty. Pinalaya na po ng Presidente Romina Salgado ang ilan sa mga pamilya na na-detain ng former President Leandro Montemayor. Lumalabas po na talagang si ex-President Montemayor lang naman at mangilan-ngilan sa kanyang pamilya ang dapat managot sa bayan. Kayon, hindi po titigil ang militar. Oo, civil government ang namumulong pa rin sa atin. Huwag kayo maalarma, subalit ang inyo pong militar at ang kanyang kamay na bakal ay nasa likod ng sino mang susuway sa civilian government na yan. Tinatawagan ko rin ng pansin yung mga nandyan sa San Dionisio, President Montemayor, and I am even announcing the time to you at 600 hours or alas 6 po ng umaga. Lulusubin na po namin ang San Dionisio. The full force that we are capable of is now in place and we are going to attack San Dionisio. Kaya yung mga nandyan, yung mga kumakampi, your struggle is senseless. Mag-uwian na po kayo because if you do not, I will visit you with death and destruction. Mawawala